Hindi siya manloloko, pero naging traidor siya sa'yo. Alam mo kung ano yung masakit sa ganitong sitwasyon? Yun yung umasa ka. Pinagkatiwalaan mo siya. Kaya hindi mo inakalang masasaktan ka sa gagawin niya. Yung tipong sobrang proud ka pa sa kanya. Dahil alam mong hindi ka lolokohin, na hindi siya maghahanap ng iba. Nga ikaw radyod lagi ug wala na ilain pa. But sometimes, our instincts might be true. Na nakakatrauma na masyado yung pag-overthink. Na nagtitiwala ka naman sa kanya. Hanggang sa dumating yung araw out of curiosity. Kahit alam mong you're invading his or her privacy. Pero, chinek mo yung sock meds niya. Pero, wala ka namang nakikitang any sweet convo niya with other people. Kaya, mas naging kampante ka kahit nag-overthink ka. Hanggang sa isang araw, nakita mo na lang yung name niya na naka-heart react sa pic ng isa sa mga social media friends niyo. You stalked that account at doon mo nakita na hindi lang pala siya nagre-react, kundi nagko-comment din ng ang ganda mo, kumusta ka? Mga heart emoji at iba pa. Doon ka biglang may na-feel na pain habang nararamdaman mong unti-unting umapatak yung luha sa mga mata mo. Dahil nafe-feel mo na parang na-traidor ka. Wala nga siyang cut-shot na iba, pero nagre-react at nagko-comment naman sa posts ng iba. Ayaw mo namang mag-overreact sa nakita mo dahil para sa'yo, hindi naman dapat bigyan ng mali siya yung nakikita mong interactions nila sa social media. Kasi naka-public naman yun. Hindi naman tinatago. Pero deep inside, nasasaktan ka pa rin. Andyan pa rin yung pain. Pumapasok yung insecurities mo na naghagandahan pa pala siya sa iba. Na hindi na pala kagaya ng dati na ikaw lang yung pinakamaganda o pinakagwapo sa aking mga mata. Simula nung panahong yun, nag-overthink ka na masyado. Hanggang sa nararamdaman mong nagiging cold na rin yung treatment niya sa'yo. Nararamdaman mong parang lumalayo siya sa'yo. Yung tipong malapit naman kayo sa isa't isa, pero hindi mo na nararamdaman yung presensya at pagmamahal niya. Mahal na mahal mo siya, pero ayaw mong masayang yung ilang taon yung pagsasama. Pero nararamdaman mong naghihintay lang siya sa panahon na maghihiwalay kayong dalawa. Habang tumatagal, mas lumalala yung pag-overthink mo na nakaka-apekto na rin sa relationship niyo. Tinatry mo naman siyang kausapin, pero nagiging malayo na talaga yung loob niya sa'yo. Hanggang sa isang araw, nakadesisyon ka na talagang hiwalayan siya. Alam mong mahirap lumayo sa taong nakasama mo ng ilang taon. Pinangakuan mo ng panghabang buhay. Pero alam mo yung mas masakit? Yung wala man lang siyang ginawang paraan para magstay ka at i-fight pa kung anong meron kayong dalawa. Hanggang sa isang araw, nalaman mo na lang na naging sila na pala nung taong ka-interact niya
sa social media. Doon mo nakita na kahit pala maliit na bagay, ay malaki yung epekto nito sa kung anong meron kayo. You actually keep on ignoring those little things na nakikita at nararamdaman mo dahil pinagkatiwalaan mo siya. Pero ngayon, na-realize mo na hindi pala yun dapat binabalewala. Hindi siya manluloko, pero naging traidor siya sa'yo. Pero sa naranasan mo, masasabi mong manloloko pala talaga siya. Dahil nakikita at alam na niya kung sino yung magiging kasunod mo habang kayo pang dalawa. Does honesty and betrayal begin in the mind before it manifests in actions? Tandaan, maliit man para sa kanya yung pain na nararamdaman mo gayon. Pero mas maganda kung papatawarin mo yung sarili mo sa heartaches na nararamdaman mo mula sa kanya. Dahil balang araw, may taong magmamahal sa'yo na hindi mo kailangang mag-alala at mag-overthink malala. Remember that someone who loves you wouldn't put themselves in a position to lose you.